Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ma-notify ang mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news, bagong uploads, at mismo kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay, kaya mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, ipapakita ko tong video na ito. Ito yung sinabi ng mga political strategist, no, na ang tunay na reforma at malinaw na direksyon ay medyo malabo po sa ginagawa po ni Bongbong Marcos. Ito. Ipapakita ko sa inyo ang mga ilan sa mga ginagawa ng ating Pangulo na wala talaga, no? Walang direksyon. Ito, play. Sa kabila ng malawakang courtesy resignation ng ilang miyembro ng gabinete ni Bongbong Marcos Jr., iginiit ni political strategist Professor Malu Tequia na hindi ito sapat para masabing may tunay na pagbabago sa pamahalaan. Ayon sa kanya, magulo pa rin ang direksyon ng administrasyon at kulang sa konkretong aksyon para tugunan ang lumalalang krisis sa gobyerno. Si Jane Codnita magpabalita. Alam mo nyo, yan isang mahirap gawin. Walang nakikitang malaking pagbabago ang political strategist na si Professor Malu Tequia sa kabila ng malawakang courtesy resignation na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Sa totoo lang, para lang tayong naglalaro Hindi talaga kaya ni Bongbong Marcos. Yun lang. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga bangag vloggers, itong mga tambaluslos vloggers, hanggang ngayon, hanga sila kay Bongbong Marcos. Pinipilit nilang hahanga sila sa isang tao na it's obvious na ang layo dito sa mga ginagawa ng ating dating Pangulong Duterte. Di ba? It's very obvious. Ano ba? Nagtatanong lang ako, ano kayo mga vlogger kayo? Bayaran ba kayo? Kitang-kita naman natin sobrang, kung sa ano pa, sa skin pa, sobrang dry. Sobrang dry na dry talaga yung ginagawa ni Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Wala nga mga big ticket projects. Ano yung ginawa niyang mga pagmayayabang niya? Di ba lahat namang yung mga proyekto na yun ay sa dating Pangulong Duterte? Di ba? Yun lang naman Nagtatlong taon ka na. Nung unang taon, sabi natin, yung una, yung isang buwan, sabi nyo, bigyan nyo naman ng 3 months kasi isang buwan pa naman Nung umabot na ng 3 months, bigyan nyo naman ng hanggang 6 na buwan. It's too early. Wala pa rin nagawa. Bigyan nyo na ng 1 taon. Wala pa nga 1 taon si Bongbong Marcos. Ang dami nyo nagreklamo. Hanggang ngayon, nagtatatlong taon na. Sige nga, i-enumerate nyo kung ano yung nagawa ng Pangulong Bangag. Di ba wala? Sige nga, ano yung pinaka-clear na masasabi natin na yung pinaka matagumpay na programa o proyekto na ginawa ni Bongbong Marcos na mafe-feel ng taong bayan? Sige nga, kayong mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers. Hindi nyo nga ma-enumerate kasi wala Papogi lang lagi ang ginagawa Concert dito, yung asawa, passion show, concert doon, inuman. O ngayon, magtatatlong taon na, it is time na sisingilin ka na namin. Ano ba yung ginagawa mong kay sobrang laking pera na inutang ninyo sa bansang ito, tapos ang daming budget na in-announce ninyo na dito ito, ngayon flood control projects, wala namang nangyari. Sobra pong nakakahiya Ayon kay Professor Tequia, bagamat marami nang nagbitiw, kapansin-pansin pa rin ang kakulangan ng konkretong reforma,
lalo na sa economic team ng administrasyon na anyay may buong akala natin, in-expect natin, yung economic team, siguro ito yung bubuwagin kasi isa ito sa mga reklamo ng taong bayan na wala naman talagang nangyari sa ekonomiya natin. Yun pala, ni-retain niya lahat. Anong kabubuhan yan? Di ba? Haharap na issue sa paggamit ng pondo ng bayan. Malawakan yung resignation pero wala ako masyado nakikitang pagbabago. Tingnan nyo. Si Malutikia na yung nagsabi Si Malutikia. Ang hirap kasi sa inyo, yung mga loyalista, nakikinig kayo kay Mike Abe, nakikinig kayo kay Coach Jarrett. Lahat yun, puros yun mga bula na mga yung pinagsasabi. Dito kayo makikinig kay Malutikia, based on science, based on technicalities. Yun ang pagbabasihan, hindi yung pabula lang sa bibig. Di ba? Ito pa. Unang-una doon sa economic team, hindi ako naniniwala na yung economic team dapat mag-remain intact. Bakit? Kasi nakita natin kung paano binastos ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano yung blank items. Questionable rin yun, di ba? Hinahanap yun ng taong bayan. What's the answer? Di ba? Wala nga silang konkretong sagot doon. Di ba? Health at ang iba pa mga trust fund na linikom para gamitin sa kung saan. Binatikos din ni Professor Malutikia ang kakulangan sa direksyon at ang paiba-ibang polisiya ng pamahalaan. Yang mga paiba-ibang polisiya, yan ang mga dahilan na yan ang nagpapatunay na magulo ka. Isa kang magulong leader. Magulo yung utak mo. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kaya pabago-bago yung policy mo. Di ba? Sa nakalipas na 3 taon, ayon sa kanya, hindi sapat na tugunan ang mga problema sa pamamagitan lamang ng mga resignation o courtesy resignation. Anya, akala niya siguro yung mga resignation na yan ay mauuto niya ang taong bayan. Hindi. Marunong na ang taong bayan. Alam na ng taong bayan. Ayaw na magpabudol ng taong bayan sa mga ganyan. Nafi-feel mo, Bongbong Marcos, na through this election, yun yung pinagbabasihan mo na bumagsak ka talaga. Now, if you want na babalik yung tiwala ng taong bayan sa'yo, mag-perform ka yung katotohanan. Hindi yung kadramahan mo yung mga resignation. Hindi madadala yung tao doon. Diyan mo talaga makikita kung sino yung leader na may malasakit sa taong bayan. Kasi if only ang isang leader ay totoong may malasakit, ang daming magagawa Kaya lang, ikaw Bongbong Marcos, ano bang itawag namin sa iyo? Tamad? Tamad ka ba? Ang tunay na kailangan ay mga programang tuloy-tuloy, may malinaw na layunin at may direksyong sinusundan. Wala pa direksyon. Hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? There is no stability, no predictability, no certainty. Wala. Under this administration for the past 3 years. Ito bang mga palliative na for the past 3 years, Malutikia, come and go lang. Hayaan na si Batman kung saan tayo patungo. Ganon. Para tayong barko na walang captain. Para tayong barkong walang kapitan. Siguro sabog yung kapitan natin Lutang siguro yung kapitan natin. Hindi natin alam kung saan tayo patungo nito. Yun ang katotohanan. Hindi kagaya ng panahon ni former President Duterte. Tell me if I'm biased, pero sa simulat sa poll, nung pag-start ng umupo ni former President Duterte, alam na natin kung saan tayo patungo. Alam na natin kung saan yung direksyon niya. Sabi niya, within 6 months, gugurgurin yung mga nagbebenta ng mga bawal na gamot na yan. Di ba? At the end of the day, kitang-kita natin yung resulta. Di ba?
Oh, yun lang mga kalaban ng mga Duterte ang nagrereklamo. Window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak. Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, Correct. and plug on. Samantala, sa kabila ng mga pahayag ni Marcos matapos ang eleksyon, nananatiling malaking issue sa kanyang administrasyon ang usapin ng komunikasyon at kredibilidad. Marami na rin ang nakakapuna na magkaibang sinasabi at ginagawa ng Pangulo. Di ba? Number 1 rin yun na problema natin. Ngayon, hindi na tayo masyadong naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi. Kasi proven and tested na natin yan na kung ano yung sinasabi niya ay talagang kakaiba sa kanyang mga tunay na ginagawa in action. 'Di ba? So, lahat ng mga sinasabi niya ngayon, paano tayo maniniwala na diyan? 'Di ba? Yung sinabi niya na, watch how will I retain it, 'di ba? Yung patungkol sa bigas, iutot mo Bongbong Marcos. Bago ka magmamayabang diyan, gawin mo muna. Uri ng Janus-faced leadership na nagdudulot ng pagkalito at kawalang katiyakan sa mga ipinatutupad na pulisiya. Ako'y nalulungkot kasi 3 taon na tayong ganyan eh. Yan Janus face na sinasabi mo, lahat diverse. Huwag kang malulungkot na 3 taon lang Malutikia. Hanggang 6 na taon na ito. Ha? Dapat na nating we will used to it. Okay? That's the word. We should be used to it. Hindi ko alam kung siya ba yung solusyon ng problema o siya talaga yung source of problem. Di ba? So, nasaan ang presidente dyan? At kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. Dahil dito, hinimok ni Professor Tiquia si Marcos Jr. na itigil na ang puro salita at simulan ang konkretong aksyon sa pamamagitan ng maayos at malinaw na pakikipag-ugnayan sa kanyang gabinete. I would suggest to the president to stop talking and start moving. Correct. And start getting on the ground and start convincing his cabinet. Alam mo Bongbong Marcos, ihinto mo na yung magpapa-interview ka tapos ipapaasa mo yung taong bayan sa kung ano yung gagawin mo. Ikaw, mag-focus ka na lang, di ba? Huwag mo nang intindihin yung mga tanong ng media patungkol sa mga Duterte. Huwag mo nang intindihin yung mga kritiko. Kung hindi, mag-focus ka kung saan tayo patungo. Dapat may direksyon ka. Paano? Meron ka pang vlog. Sa YouTube, may vlog ka pa. Di ko alam kung scripted ba yun. Obvious naman na very scripted. Akala mo siguro madadala mo sa drama ang taong bayan. Noon yun eh. Buti kung 2022 pa ngayon, madadala talaga kami sa script mo kasi master mo na yung pambubudol mo eh. Ngayon, ang tao na nabudol na, kahit anong sabihin mo pa, kahit totoo pa yung sasabihin mo, hindi na yan maniniwala sa'yo. Mahirap na yan eh. Mahirap na ibalik yung trust. Let's move. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. Correct. So once and for all, ako ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do? Ito si Jane Conita, inyong citizen correspondent, nag-uulat. Diba? Tama si Malutikia. Maybe it's time for you, Bongbong Marcos, na you have to concentrate on your cabinet members. You explain, pag-usapan nyo kung saan kayo nagkulang and kung saan yung medyo root of the problem, yun ang banatan nyo. Simple lang yun eh. Pero yun nga,
yung gabinete mo hindi rin matatakot sa iyo. Kasi sabi nga nila, weak leader ka. Saan tutungo yung bansa natin? Hindi nga sila takot sa iyo. 'Di ba? Bahala na. Basta ikaw, sobrang sira na yung pangalan mo. Tapos ito pa, itinalaga mo pa si Torre na bilang Chief PNP. Akala mo, na itong pagbigay mo kay Torre ng bilang Chief PNP is reward mo ito kay Torre? Hindi. Mas lalong babagsak ang rating niyo dito, Bongbong Marcos. Wala bang nakapag-advise sa iyo dyan? Don must be dead, Don must be dead. You must be dead, Don must be dead, Don must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.